Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus, and of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Aqua at yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano yung mensahe para sa'yo sa bagay na hindi mo nakikitang parating. We have the Moon, the King of Swords, the Seven of Swords, the Wheel of Fortune, and the Seven of Wands. Bottom niya is the Tower. Okay, Aqua. So, ang first card mo dito is the Moon. Ito yung energy coming from a Pisces o may Pisces sa chart. Ang buwan po kasi or moon, no, sa English, isang enerhiya na sinasabi dito na hindi mo kasi alam o hindi mo na kikita yung mga bagay na o mga bagay-bagay na mangyayari sa'yo. Okay? So, something that is truly unknown, hindi mo alam at hindi clear or merong sekreto na tinatago sa iyo. Okay? It could be a secret. Okay? Meron kang hindi alam na mangyayari. Now, maybe it has something to do with a fire sign. Something to do with a air sign, Gemini, Libra, or another Aquarius like you. No? Ito kasi yung energy nyo, no? Aqua. So, something to do maybe with communication or something to do with telling the truth, no? Yung pagsasabi ng katotohanan, pag-uusap. Kasi kung ito yung magiging something na sinisikreto sa'yo, hindi kayo nakakapag-usap o hindi nasasabi sa'yo ng tama, kasi yung susunod na card is the Seven of Swords. This is something na nagtatago o itinatago sa'yo, naglilihim, merong hindi binubunyag o merong yun nga, sikreto o merong ginagawa at your back, no? Kung gaba tipong sneaking, no? Yung sabihin natin meron siyang ibang affairs na hindi mo alam. Okay? Yung Seven of Swords. Pero mababago lahat With the Wheel of Fortune, this will all change. No? Dadating yung pagkakataon na mababago ito. Hindi palaging ganyan o sabihin natin hindi siya magiging ganun na, no? Yung kung nangyari na to sa iyo sa nakaraan o mangyayari pa lang, hindi magiging ganyan palagi. Magkakaroon ng pagbabago with the Wheel of Fortune. Kasi ang susunod na card mo dito, ang sinasabi dito is magiging defensive ka na, no? Defensive in a way na alam mo na, poprotektahan mo na ngayon yung sarili mo Hindi ka na basta-basta na yung sige lang, okay lang, ganun. Hindi na. Alam mo na kasi na sinasaktan ka, niloloko ka, nagsisinungaling, may tinatago, di ba?
yun yung bagay na hindi mo alam with the Tower. Hindi mo ina-expect, hindi mo to inaasahan, o magugulat ka na lang, masyasyak ka na lang, parang, ano ba to? Ganun, no? The same card here with the Moon. Parehong hindi nyo alam, or something that is unknown to you. Hindi ka familiar with. Okay? That's what I'm trying to say. Hindi ka pamilyado dito na meron pala nagaganap na ganyan, no? Ito kasi yung pinakamatindi dyan eh. Seven of Swords, yung pagtatago, yung paglilihim, yung hindi pagsasabi ng katotohanan. Okay, so tingnan natin kung ano yung mangyayari. Sunod. We have the Ten of Wands, the Five of Cups, the Three of Wands, the Ace of Swords, and the Sun. Bottom niya is the Nine of Wands. Okay. So, dito, magkakaroon talaga ng pagtatapos, no? An ending pagdating dun sa mga burden mo, yung mga pinapasan-pasan mong mabigat, or sabihin natin yung pinaghihirapan mo, no? Kasi kung hindi mo na kaya dalhin or carry yung bigat na dinadala mo dito, syempre, ano bang mangyayari? Diba? Ibababa mo na. Which means that surrender ka na. Kung gaba, I give up already. Tama na. No? Ganun yung mangyayari dito eh. Ayaw mo na eh. You don't want it anymore. Yung sobrang burden na sa'yo. Sobrang masakit na yung, sabihin natin, yung katawan mo, yung likod mo, para pasanin pa itong mabigat na dinadala-dala mo. Do alam mo na magkakaroon ng regret about this, magkakaroon ka ng panghihinayang dito, parang okay lang, mag-iintay na lang muli ako ng ibang dadating para sa akin. I'll just continue waiting for that thing to happen, or to that person coming into my life. Kasi with the Ace of Swords, no, alam mo to kasi this is your suit, the swords. You're hoping for a new beginning, panibagong pag-uumpisa. Sinasabi mo rito sa iyong isipan na hindi, magkakaroon ako ng panibagong pag-uumpisa, which is true enough, kasi noong unang card na rito is the Wheel of Fortune, yung pagbabago ng tadhana. So kung magbabago talaga yung takbo ng iyong destiny, definitely ang umpisa niyan is pagbabago, dahil merong bagong pag-umpisa. Ngayon, yung bagong pag-umpisa na to, ang dala sa iyo nito ay kaligayahan, success, satisfaction, no? Na talagang, yes, tama yung ginawa ko, tama to, alam ko na magiging maligaya ako pag, nagkaroon ako ng panibagong pag-asa muli. Kasi napapagod na ako eh. Exactly, di ba? That's what I'm trying to tell you here. Ito yung magkasunod eh. Nine of Wands, Ten of Wands. Here, pagod ka na eh. Kaya dito, binababa mo na eh. Surrender ka na. Di ba? Tama na. Ayoko na eh. Ayoko na maranasan pa ito. Kasi gusto ko naman lumigaya. Di ba? This is, by the way, an energy coming from a Leo. Okay? Tingnan natin kung ano pa yung kasunod. We have the Four of Cups, the Two of Cups, the Queen of Pentacles, the Queen of Wands, and the Five of Pentacles.
Bottom niya is the Seven of Pentacles. Okay, Aqua. So, dahil nga hindi mo alam kung anong o may sikretong tinatago sa'yo, kaya medyo parang na-disappoint ka na, nahihirapan ka na. Kaya ang nagiging attitude mo ngayon or parang behavior is, papasinin ko pa ba to kung mag-o-offer ng panibagong love sa akin? Kasi nga yung mga dati kong relationship, wala naman. Sabi nga nila, palpak. Mali. Laging disaster o toxic. Yung gusto ko lang naman talaga is makita yung aking love of my life, to be with the love of my life, yung aking soulmate, yung aking the one. Yun lang naman ang gusto ko eh. Simple, di ba? And somebody that I could be stable o secure, no? Yung maasahan ko talaga na to be with me all the time. Somebody na I can rely on with the energy of the Queen of Pentacles, no? Yung person na to might have Taurus, Virgo, or Capricorn sa kanyang chart. And at the same time, may enjoy ko siya talaga kasi exciting siya, friendly siya, at may itsura, no? Queen of Wands, may itsura. Kaya, ito yung mga qualities talaga na hinahanap ko. Now, this of course, may energy rin siya or meron siya nito sa chart niya, Aries, Leo, or Sagittarius. And para hindi ako maka-feel, no? Hindi ako makaramdam na ako'y parang binaliwala lang, no? With the Five of Pentacles. Ayaw mo kasi, o naging parang option ka lang or second choice or parang ginawa ka lang na pag gusto ko andyan, pag wala, alam mo na, nawawala. Kasi willing ka naman willing ka to wait, to invest, to take care of this relationship for a long time. No? Willing ka to do that. Hindi ka yung tao na wala lang, kung ba yung tipong sabihin natin nag-ano ka, kung ba magkaka-relationship and then pag ayaw mo na, inis ka na, sige na. Hindi, kasi willing ka to make it work. That is the important thing about this, no? Talagang gusto mo mag-work yung relationship, no? Kasi binavalue mo naman to and of course you wanted to be happy, di ba? Gusto mo maging masaya. Sino ba naman ang ayaw maging, alam mo yun, sino ba yung ayaw na hindi maging, sino ba yung tao na ayaw na maging masaya siya? Okay, that's what I'm trying to say. Lahat tayo gusto natin maging masaya. Of course, definitely with the one we love, the one who truly loves us, and the one we also love truly. Diba? Yun yun. Kaya, I think this will happen. No? Ito yun. You are manifesting this na ito, lalo na itong last part, na kung may dadating mong pag-ibig, no, if there will be a new love coming in, you want somebody na talagang this is it na, the one na wala nang iba-iba pa. Somebody that you can rely on financially, and at the same time, yung passion niya andun towards you. Something na fun to be with, para wala kang pakiramdam na ikaw ay ginamit lamang o naging pangalawang option ka lang. Alam mo yun, na yung tipong iniwan ka lang sa ere, yung mga ganun, pag hindi ka na gusto. Ayaw mong maramdaman yun That is why you're trying to manifest this part na dumating na sana siya. Okay lang, kasi nga, yung una mo is something na talagang masakit. Lalo na kung nagsinungaling, merong ginawa sa likod mo na hindi mo gusto, no, na nakakasakit. Pero dahil nga andito yung Wheel of Fortune, magbabago siya. Okay? So this is the message. It will change. You just have to believe and wait for it. You have to wait for it.
to happen. Okay? So, tignan natin kung ano yung message pa sa'yo ni Angel. Oops. Message. Cards are really flying. Ano yung message sa'yo ni Angel? For Aqua. Trust. Magtiwala. Meditation brings answer. Okay, so mag-isip, no? Meditate, think about it. And it's up to you. Yeah, definitely. It's up to you. So, sa'yo talaga yan. Kasi ikaw din ang gumagawa ng destiny mo eh. Magtiwala ka na may mangyayari ito, the one you're manifesting. Meditate about it. Kasi the more we think about it, na ito yung gusto ko, ito yung dadating sa akin, ito yung ganito yung personality niya, the more na parang nabubuo yun eh. Diba? Parang the more we think about it na, ay gusto ko to, ganun. Diba? Lalong mas nagkakatotoo yung manifestation. And of course, ikaw yun eh. You will be the one doing all of this. It's up to you kung paano mo siya gagawin or ma-manifest. Ano yung timing po nito? Okay, hindi ko siya nagagawa. O nangyayari? For Aqua. Time is still unknown. Okay, so hindi pa talaga alam kung kailan. Kaya nga you have to be patient about it. You have to wait. Yan yung ano niya eh. Yung card na sinasabi niya, mag-intay ka. Yung intay na hindi yung intay, ano? Ibig sabihin, gawin mo yung normal mo, na everyday work mo, para hindi mo napapansin na meron palang kang iniintay. Kasi mangyayari lang talaga siya eh. It will just come. Ano pa yung message mo for Aqua? Pride. I love myself and I see myself in everyone. Pride. Okay, you love yourself. Yeah, that's good. Mahalin mo yung sarili mo. Kasi, kung gaba parang makikita mo talaga na if you take care of yourself, you love yourself every day, hindi ka mapipressure about time kung kailan ito mangyayari. Kasi, enjoy mo naman yung sarili mo eh, di ba? Even without anybody, if you continue doing what you love doing, gagalaw na lang yung oras na yan, and eventually, hindi mo na realize, andyan na pala yung iniintay mo. Andyan na pala yung iniintay mo. Diba? Ayun yung sinasabi dito eh. Okay, so, I hope na nakatulong ito sa'yo, Aqua, kung kanino mang energy itong nakuha natin ngayon sa pagbasa na to. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa, at sa susunod po muli, ingat ka and God bless.